Tupac Shakur, isang pangalang may bitbit na bigat sa kasaysayan ng hip-hop o rap music. Itinuturing siya ng marami bilang isa sa mga greatest rapper of all time. Kilala at pinakaastig na gangster na rapper. Pero hindi lingid sa kaalaman ng marami, hindi niya nga ginusto ang tanyag na gangster sa I kanya. never wanted to be a gangster. I'm a thug. But I'm a nice person. I'm a thug by survival. I have to be to survive, not because I want to be. I don't want to hurt nobody. You know what I'm saying? I want to survive. I want to make money. I want to be in business. I want to do it. But what's honest about the world is that no one's going to let me do that. So that's where the thug comes in. But if everybody just left me alone, I'll be a nice person. Noong 1996 ay nasa tuktok si Tupac na kanyang kasikatan. Nasa kanya ang mga mata ng lahat sa hip-hop community. Siya ang may pinakamalaking pangalang rapper, isang movie star, simbolo ng sex at boses ng mga nakakaranas noon ng kawalan ng hustisya. Pero hindi nga katulad ng ibang rapper ay sobrang lalim nga ng pundasyon ng pagiging makata ni Tupac. Hindi siya nagsimula para lang sumikat o makaahon sa kahirapan. Dahil kahit nasa sinapupunan pa lang ay kasama na ito ng kanyang ina sa katarungang kanilang ipinaglalaban. Kung ang kwento ng buhay ni Eminem ay tunay na larawan ng rag to riches na story, ang kay Tupac naman ay kwento ng isang revolusyonaryo na nauwi sa isang mapait na trahedya. Halika at ating mas kilalanin ang isang Tupac Shakur. Bakit nga ba kakaiba siya at ang kanyang istorya sa ibang mga rapper? May karapatan nga ba siyang ihanay sa usapan ng mga greatest rapper of all time? Sino nga ba ang pumatay sa kanya? At totoo bang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya nakukuha ang hustisya? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat! Welcome to another bitch. Hindi kumpleto ang kwento ng buhay ni Tupac kung hindi natin sisimulan sa init ng revolusyon ng mga Black American laban umano sa opresyon at pang-aabuso ng mga puti noong 1966. May tinatawag noong Black Panther Party na siyang nasa gitna ng kaguluhan na yon, at isa nga sa pinakatanyag na miyembro nito ay si Afeni Shakur. Oo mga idol, siya ang ina ni Tupac. Katunayan noong 1969 ay inakusahan si Afeni Shakur ng pambubomba umano sa ibang parte ng New York. I haven't done anything to commit any crimes against the people, and if the people want to put me on trial, I say right on to that. So when the Panthers hit, the government panicked, and they had a thing called a COINTELPRO, and they felt like the Panthers were detrimental to American society, so they raided every Panthers house, especially the ones they felt like. Sa madaling salita mga idol, ay ginagawa nga ng kanyang kalaban o nasasagasaan ang lahat para wasakin ang kanyang paninindigan. Nagdadalang tao siya noong mabilanggo. So my mother was 9 months pregnant, 7 months pregnant. They put a match to the door and said, "Fire, fire." And it's like 5 in the morning, so my mother opened the door and they just burst in, put a shotgun to her pregnant belly. At pagkalipas nga ng ilang buwan noong June 16, 1971, isang buwan matapos makalaya, ay ipinanganak nga ang batang si Lisan Paris Crooks, na kalaunan nga ay makikilala bilang Tupac Shakur. Isang katunayan niya na simula pa lang ay hindi na naging madali o hindi normal ang kanyang kabataan. Lumaki siya na ang naririnig sa bahay ay puro tungkol sa politika, kawalang katarungan, hindi pantay na karapatan at bulok na sistema. Pinalaki si Tupac na wag maging tahimik lang kapag nakakakita ng problema sa paligid. Kaya alam nyo na, ang pagpasok niya sa eksena ng hip-hop ay tila ba naging isang responsibilidad o misyon. Hindi siya simpleng pagpapalago lang ng karera, kundi may hangarin ito maging instrumento sa pagbabago ng sistema. Ang problema lang mga idol, sa sobrang focus nga ng kanyang ina sa pakikipaglaban para sa karapatan ng iba, ay nakaramdam nga si Tupac ng isiping hindi siya mahal ng ina dahil kulang ang oras at pansing ibinibigay nito sa kanya, lalo na at lumaki siyang hindi niya kilala kung sino ang tunay niyang ama. Muling nagpakasal ang kanyang ina sa kasamahan niya sa Black Panther Party na si Lumumba Shakur, kung saan niya nga nakuha ang kanyang apelyido, na itinuring naman si Tupac na parang tunay na anak. Pero isa itong gangster na naging dahilan kung bakit nasanay si Tupac na makisalamuha sa mga kriminal sa kalsada. Unang naranasan mag-perform ni Tupac ay noong naging bahagi siya ng fundraiser campaign ng presidential candidate na si Jesse Jackson. Play at the Apollo Theater for Jesse Jackson when he was running for president.
for his campaign. 13 taong gulang noon si Tupac at dun nga mga idol ay naranasan niya sa unang pagkakataon na mapalakpakan ng napakaraming mga tao. Isang karanasan na hindi niya nakalimutan. Kaya sa pagkakataon na yon ay nabuhay nga ang pagnanais niyang pasukin ang pagiging rap artist. But at the time, it just seemed like the fun thing to do because I was 13. But I caught the bug when I got on stage and all those people was clapping. So that's when I got it. But really, I just enjoy expressing myself. Anytime I can express myself, I can let some of the pain go from a childhood like mine. So Pero naudlot yun dahil nawala ng trabaho ang kanyang ina at napilitan siyang lumipat ng school sa Baltimore School of Arts kung saan nga ay nag-aral siya ng pag-arte, poetry, jazz at ballet. Dito niya nakilala at naging kaibigan mga idol si Jada Pinkett. Nakalauna noong sikat na si Tupac tinulungan niya nga itong si Jada na ma-secured ang pinakauna nitong pinagbidahang pelikula. Tapos sa panahon namang nakulong si Tupac sa kasong rape naglabas nga si Jada ng $100,000 para mapiyansahan ito. Kaya masasabi nating napaka-espesyal ng naging relasyon ng dalawa at sa totoo lang ay ginusto nga ni Tupac na maging asawa niya si Jada pero tinanggihan siya nito at nanatili na lang sila sa pagiging matalik na magkaibigan. Jada's my heart. You know what I mean? She would be my friend. For my Noong whole life. mid-80s ay lumipat si Tupac at ang kanyang ina sa Marin City, California kung saan nga ay inakala niyang simula na yon ang pagtakas nila sa kahirapan. Pero kabaligtaran mga idol ang nangyari. Mas naging magulo ang buhay nila doon. Nalulung sa droga ang kanyang ina na kalaunan dahil na rin sa nakakasalamuhang mga kaibigan natuto na ding gumamit nito si Tupac. Magbubukas naman ang pinto ng oportunidad sa kanya dahil sa sobrang hilig niya noong magsulat ng mga tula. Naging instrumento niya yon sa paggawa ng kanta sa panahong sumabog ng gusto ang pamamayagpag ng hip-hop sa mainstream sa US. Kinuha niyang manager ang teacher niya sa poetry class na si Leila Steinberg na naging tulay naman para makilala niya si Atron Gregory na magpapapirma sa kanya ng kontrata sa TNT Records. Ginamit noong alias ni Tupac ang pangalang MC New York hanggang gamitin niya na ang Tupac noong makapirma din siya sa Interscope Records. Kasama ang palad lang, sa panahong iyon na nagsisimula na ang pinili niyang karera pansamantala nga itong napatigil dahil bigla siya nakaranas ng pambubugbog ng mga pulis noong October 17, 1991 sa napakasimpleng dahilan na nagkamali lang siya ng pagtawid sa kalsada. Nauwi yon sa pagkakaso niya sa mga pulis at pagtanggap niya ng $43,000 bilang danyos. Noong November 12, 1991 ay nai-release niya ang debut album na Tupacalypse Now na dahil nga tungkol sa mga sensitibong paksa ang mga kanta dito tulad ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan, rasismo, droga, kahirapan at brutality ng mga pulis ay madiin nga itong tinuligsa ng Vice President noon ng US na si Dan Quayle. Pero sa kabila nito ay bumenta pa rin naman ang album na ito ng mahigit sa 500,000 kopya sa US. Naging pinturin yun ng pagpasok ni Tupac sa showbiz noong pagbidahan nito ang pelikulang Juice noong 1992. Sinundan yun ng follow-up album na Strictly for My Niggas noong February 16, 1993 na bumenta naman ng mahigit sa 1,000,000 kopya at na certified na platinum album. Muli itong gumanap sa pelikulang Poetic Justice na inilabas noong July 1993 kung saan nga ay nakasama niya dito si Janet Jackson. Katunayan yon na unti-unti ay naiukit niya na ang kanyang pangalan sa music at film industry na naging isa sa mga dahilan kung bakit nakipagkaibigan sa kanya ang noon ay wala pang pangalang si The Notorious Big. Ginusto nitong i-manage siya ni Tupac na sa huli nga mga idol ay tinanggihan siya nito at ipinayong masisikat si The Notorious Big kung doon ito hihingi ng tulong kay P. Diddy. Hindi rin kasi kayang mag-manage ni Tupac ng ibang music artist dahil noong mga panahon na yon ay unti-unti pa lang din siya nagkakaroon ng pangalan. Nagsisimula pa lang na umaangat ang kanyang karera. Pero ika nga mga idol ay hindi laging Pasko dahil kung inakala ng marami na swerteng taon ang 1993 sa buhay ni Tupac ay nagkamali nga ang lahat dahil pagpatak ng October 31, 1993 ay nakulong si Tupac dahil sa pamamaril nito sa magkapatid na off-duty mga pulis na kahit nga na-dismiss ang kaso noong panahon na yon ay muli naman itong nadakip ng mga pulis sa kasong rape at illegal possession of firearms noong November ng parehas na taon ng 1993. Nakalabas nga ito pansamantala noong makapagpiyansa. Nakakalungkot man ay natuldukan nga mga idol ang pagkakaibigan ni na Tupac at The Notorious Big noong maganap ang pamamaril kay Tupac sa Quad Studio sa New York noong November 1994. Nakaligtas man sa tinamo nitong sugat sa 5 tama ng bala ay naramdaman naman itong nasa likod ng pangyayari na yon ang kaibigang si The Notorious Big. Yan mga idol ang kwento sa kumalat
kumalat na picture ni Tupac na naka middle finger habang nasa aktong bubuhatin para isakay sa ambulansya. Nakita kasi nito si P. Diddy at si Notorious Big sa mga taong nasa paligid na para bang alam ng mga ito na may mangyayari sa kanyang masama noong mga oras na yon. Lalo na nga at naglabas pa si Notorious Big ng kantang Who Shot Ya na para nga kay Tupac ay isang malaking insulto. Ang sama pa nun mga idol, habang sariwa pa ang sugat ng tinamo ay napilitang magpakulong muli si Tupac dahil hindi ito makapagbigay ng $3 milyong na piyansa dahil nga sa kaso niyang rape, at dahil nga doon ay nahatulan ito ng 4.5 taon na pagkakakulong. Nai-release ang album niyang Me Against the World noong March 14, 1995. Panahong nakakulong pa rin si Tupac, pero ito ang itinuturing ng marami na greatest at most influential na rap album sa kasaysayan ng hip-hop, kung saan nga ay pumalo ito sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified na double platinum. Mga panahon yun mga idol na sobrang tindi at init ng away ng mga rapper sa US na nakilala nga sa tawag na East Coast and West Coast hip-hop rivalry. Pinaniniwalaan kasi na nagmula ang hip-hop culture sa East Coast ng US, pero sa pagsikat ng recording company ni Suge Knight na Death Row Records sa West Coast na kinabibilangan ni na Dr. Dre, Snoop Dogg at iba pa, ay nairita at nagtayo din ang East Coast ng recording company na Bad Boy Records sa pangunguna naman ni P. Diddy, at ang naging star nga nila ay si Notorious Big na sobrang sikat na nga noong mga panahon na yon, kaya unti-unti ay nauungsan na ng mga ito ang West. Hindi sumapat ang kasikatan ni Snoop Dogg para tapatan ang mainit noong pangalan ni Notorious Big, na tapatan pang hindi na ganun kaganda ang relasyon ni Dr. Dre sa Death Row Records. Kaya kung meron mang pwedeng itapat ang West kay Notorious Big, yun ay ang nakakulong pero sobrang sikat na si Tupac. Noong October 4, 1995 ay pumirma nga si Tupac ng kontrata sa Death Row Records na gumastos ng $1.4 million para mailabas ito ng kulungan noong October 12, 1995. Kaya sa kainitan na yun ng laban ng East Coast at West Coast ay ang dating matalik ngang magkaibigang si Tupac at The Notorious Big ang naging mukha na magkabilang panig. February 13, 1996 noong ma-release ni Tupac ang album na All Eyes on Me, kung saan nga itinalikuran nito ang dating tema ng kanyang mga lyrics at nag-focus nga sa lifestyle ng pagiging gangster. Pumalo itong muli sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified pa na 5 times platinum album. Yun ang mga idol, ang panahong nasa tuktok na ng kanyang kasikatan si Tupac, pero nakakalungkot man ay yun na din ang naging pinakahuling taon sa kanyang buhay matapos kasing manood ng laban ni na Bruce Seldon at Mike Tyson noong September 7, 1996 ay pinagbabaril nga ng hindi nakilalang sospek ang kotseng sinasakyan nang noon ay papauwi ng sina Suge Knight at Tupac sa East Flamingo Road sa Las Vegas. Nagtamo si Tupac ng 4 na tama ng bala na kasamaang palad ay 2 nga dito ay tumama sa kanyang dibdib, na isugod pa ito sa ospital pero binawian din ng buhay noong September 13, 1996. Makalipas nga ang 4 na araw ng pamamaril, pumanaw si Tupac sa edad lamang na 25 taong gulang. Naging pangunahing sospek sina Orlando Anderson na miyembro ng gang na Southside Compton Crip dahil nakita sa CCTV ng hotel na nakaalitan ito ni na Tupac at Suge Knight matapos manood ng boxing, at hindi nga rin nakaiwas sa pagiging sospek ang rival nitong si Notorious Big na kapwa namang itinanggi ang lahat. Kaya nakakalungkot man ay wala ngang nanagot sa pagkamatay ni Tupac. Pagkalipas nga ng napakaraming taon noong September 29, 2023 ay nagkaroon nga ng kaunting saya ang puso ng mga tagahanga at pamilya ni Tupac noong inaresto ang dating leader ng gang na Southside Compton Crip na si Duane Davis, na pinaniniwala ang nagplano sa nangyaring krimen. Pinsan din kasi ito ni Orlando Anderson na napatay naman sa hiwalay na kaso noong 1998, pero kasamaang palad ay napawalang sala nga si Duane Davis noong November 2, 2023. Nakakulong man ito hanggang sa ngayon. Yun ay dahil nga sa iba niyang patong-patong na kaso. Kaya nakakalungkot man, hanggang sa ngayon ay wala ngang napaparusahan sa pagpatay kay Tupac. Ang pagkawala ni Tupac ay hindi lang tumapos sa buhay ng isang napakasikat na rapper. Pinatahimik din ito ang boses ng isang hip-hop artist na may kakayahang baguhin ang mundo sa pamamagitan lang ng kanyang mga isinulat na obra. Tulad din na Michael Jackson o Whitney Houston, isa nga rin si Tupac sa mga pilit na ibinabalik at sinasariwa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Katunayang ang kanyang pangalan at ambag sa kasaysayan ng musika ay hindi rin basta-basta. Mananatili siyang buhay sa alaala ng kanyang mga tagahanga kahit lumipas man ang ilang dekada.
Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.